Eh bakit kasi ayaw pang tumawid? Eh kung alam ko, edi sana matagal ko nang ginawa. Baka kasi may kinalaman dyan sa pitaka na yan. Huling subo ko na to. Baka kailangan madala ko yan kay tatay. Tapos, may unfinished business akong magsasara. Hindi ka ba nanonood ng horror? Di ba ganun naman lagi yun? Hindi ka makatawid nang dahil sa pitaka na to? Bakit? Ano ba kwento nito? Mahabang kwenta ito ha. Di ikwento mo sa akin para naman malaman ko kung anong katuturan ng pinagpapagawa mo sa akin. Nag-less kasi ako sa amin sa Lourdes. Pero hindi dahil mag-aaway kami ni tatay. Dahil grabing sobrang hirap kasi ng buhay doon. Di namin alam kung anong gagawin namin para magkaagahan kami. Kasi wala kaming plano, paano pa yung hapunan. Tanghalian, wala kami makain. Sabi ko, hindi pwede to. Pupunta ako sa Maynila para maghanap ng magandang trabaho. Ngayon, awa naman ng Diyos. Pagluwas ko, nagkatrabaho ako agad bilang fast food crew. Ginalingan ko, na-promote ako bilang manager. Lagi kami mag-uusap ni tatay. Binalan ko pa siya ng phone kahit mumurahin na lang. Sabi ko, tay, sa susunod na pag-uwi ko, susunduin na kita. Sabi ko, sa Maynila na tayo titira. Ayun, pagkatapos ng 2 taon, uwi na nga ako. Tutuparin ko na ang pangarap namin ni tatay. Pero hindi ko naman akalain na sa bus na to pala matatapos ang lahat. Hello, Tay! Opo! Papunta na. Eh, huminto lang yung bus. Nagkakarga pala mga pasahero eh. Yung pasalubong ko, nadala mo ba? Opo naman. At saka sure ako, pag ginamit mo to, Tay, mas lalo kang gagwapo. Salamat anak ha. Kaso, pag naubos agad, mahirap na tayo makabili. Hindi, Tay. Kasi pag nadala na kita sa Maynila, anytime pwede kang bumili. Totoo ba yan anak? Sa Maynila na tayo titira? Opo. Di ba, Tay, pangako ko sa'yo? Tsaka malaki naman ang sweldo ko bilang manager sa fast food eh. Kaya ko yun. Oh, sige Tay, ha? Hintay mo na lang ako. Bye-bye, love you. Huwag ka kikilos sa masama. Akin na yung wallet, pati cellphone mo. Kuya, huwag naman to. Kakabili ko lang nito eh. Akin na yan. Kuya, pakiusap, please naman. Sabi ka akin na yan! Dinami-dami nang pwedeng mabaril nung araw na yun. Ako pa. Ako na kailangan makauwi. Kasi kailangan ko sundin si tatay. Bibigay ko naman yung phone ko, hindi naman ako kailangan patayin eh. Hindi ko na alam kung nabalitaan ba ni tatay kung anong nangyari sa akin. Kung huli man lang ba yung hold-upper na yun. Kung kamusta na ba yung lagay ni tatay ngayon. Kaya sana, madala kay tatay yung pitaka na yan. Para malaman na niya kung anong nangyari sa anak niya. Pero din na rin siya maghintay. Para mapanatag na yung loob niya na okay na ako dito. Di na rin naman kalungkutan dito eh. Marami na rin ako mga nakakasalamuha.
Akala ng mga tao, ang mga naiiwan lang ang nahihirapan. Pero masakit din para sa mga nangiiwan. Kasi umaasa sila na may mababalikan pa sila. Kasi gaya ko, hindi na pala ako makakabalik.